Nandito na po tayo sa Barangay Sampeles para tayo po ay sumagap na sariwang hangin. O lagi natin ginagawa. Tinatawag natin itong prevention para tayo po ay mayroong panlaban, lalo na po sa mga sakit na lumalaghanap ngayon. At ang Diyos po ay napakabuti. At kapag atin hong tinignan yung layunin ng Panginoon kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang larawan at wangis, ay napakaganda ho ng plano ng ating Panginoon sa mga tao na nilikha niya. Ang mahalaga na kailangan lang ho natin yung tayo po ay sumunod sa Diyos. Pag mo natin susuwayin yung kanyang mga utos, dahil nga po ito ay para sa ating kabutihan, matapos na ilagay ng ating Panginoon yung unang tao doon sa paraiso, binigyan siya ng utos ng ating Panginoon na makakain mo lahat ng bungang kahoy sa paraiso, maliban lamang doon sa pagkaalam ng mabuti at masama. Wag mo kakainin ito. Kapag ito'y kinain mo, mamamatay ka. Kaya ito pong command na ito ng ating Panginoon ay napakahalaga na kung meron no tayong susundin na atin ng paniniwalaan, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, ito po yung mga tao na nagtuturo ng katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. At hindi lamang po nagtuturo, kundi ipinamumuhay din nila yung salita ng Diyos na kanyang itinuturo. Ibig sabihin ho, sa bawat mga aral na itinuturo namin, napakahalaga ho, karanasan ho natin. Katulad nga po ng ating pinag-aralan kaninang umaga, doon sa ating morning devotion, ay the key of blessing and success is obedience to the Word of God. Yan po yung napakalinaw. Kapag sinuway ho natin yan, binibigyan natin ng pagkakataon ang diablo na makapanghimasok sa buhay natin. Kaya lagi natin sinasabi, hindi lahat ng pagpapala, hindi lahat ng mga sinasabi natin success sa ating kapanahunan ngayon ay masaya at naranasan nila yung kapayapaan sa kanilang puso. Kundi ang tunay na pinagpala at tagumpay sa ating kapanahunan ngayon, ito yung mga tao na sumunod doon sa utos ng ating Panginoon, na malinaw na sinabi mismo ng ating Panginoon, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Umulan na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, pinanatiling nakatayo kasi ang pinagtayuan ay pundasyong bato. Kung ang isang bahay ay napaka-inam, na kapag tayo ay nagtatayo, ilagay natin sa isang matibay na pundasyong bato, isinasalarawan ng bahay yung buhay ng tao. Dahil nauunawaan natin na tayo po ay nilikha ng ating Panginoon, binigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito, napakahalaga po, mga minamahal ko, kapuso, kaibigan, na tayo po ay matutong sumunod sa Diyos. Yung atin ng pagsunod sa Diyos, mula po daw sa kanyang banal na aral, ito po ay patunay ng ating pananampalataya at pagmamahal ng Diyos na nakita ng Panginoon noong pamanguna sa panahon ni Abraham. Bagamat nobody's perfect, pero naranasan mo nila yung pagpapala
mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Kaya lagi po natin yung pinapaunawa, itinuturo, lalo na sa ating kapanahonan ngayon. Tayo po nasa huling kapanahonan na gagawin ni Satanas at ng kanyang mga kampon at nasa ilalim ng impluwensya ng kadiliman ang lahat ng pamamaraan para madisip niya ang mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Kaya ho, may 2,000 taon na nakakaraan, ginawa na ho ng Diyos yung solusyon sa problema ng maraming mga tao ngayon. Kaya lagi ho natin sinasabi, the ultimate solution of our problem today is no other than the Lord Jesus Christ. Kung kilala ho natin kung sino yung ating Panginoon. Is not only 100% man, He is 100% God. Ito ay pinatunayan mula sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Maraming verses. At hindi ho natin pwede itong pabulaanan. Kaya napakahalaga po, kung gusto ho natin na tayo po ay makaranas ng tunay na pagpapala at katagumpayan, sundan niyo po mga binamahal ko. Ito pong aking itinuturo at ito'y akin huding hinahamon ng kapwa kong mga mananampalataya na ginagamit ngayon sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ipaunawa natin sa mga tao yung tunay na pinanggagalingan ng tagumpay at pagpapala. Walang iba kundi yung ating Panginoon. At kung kayo po ay interesado, kayo man po ay OFW, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na kayo aking paglingkuran. Ito po ay tinanggap ko sa Diyos na libre at walang bayad. Ituturo ko din po ito na libre at walang bayad. Mag-comment lang po kayo. Sabihin niyo po, interesado ako. At kayo po ay aking paglilingkuran at bibigyan ko po kayo ng schedule. Lalo na po kung kayo po ay nais nyo magsimula sa maliit na negosyo, kung paano tayo mananagana at kung paano tayo magtatagumpay sa buhay. Bahagi po sa atin nung pangarap na tayo maging success, yung mga tinatawag ko natin mga pagsubok. Pero kapag ang ating Panginoon ang ginawa nating pundasyon ng ating pananampalataya, kaya tayo sumusunod sa Diyos, hindi po tayo mabibigo. Lahat ng bagay na pinagsaligan ng mga tao sa mundong ito man po ay kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, lahat ng bagay maliban sa Panginoong Kristo ay pundasyong buhangin. Kaya kung ating kalalagahin ngayon ay tayo ay nagsalig ng ating pananampalataya sa pundasyong buhangin. Nakikita nyo sa kabila ng ating success na ating nararanasan at tagumpay na ating nararanasan, hindi tayo masaya. Naandun sa atin yung kalungkutan kasi yung yaman na meron tayo ngayon, ito yung nagamit ng kaaway para masira yung ating pamilya. Ang dami ho nangyari. Babae, lalaki, third party, nasira din ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya yung ito pong itinuturo ko pong ito, na tinatawag nating the real way kung paano tayo tunay na magiging blessed at tagumpay sa buhay, ay inyo pong sundan. At hindi ho kayo mapapahiya
Kaya hindi po ito galing sa akin. Yung atin yung blueprint na atin yung pinagtularan dito ay hindi po yung aklat na binabasa ng mga tao ngayon paano magiging success, kundi yung blueprint ho. Hindi po ito nagbabago, hindi ito kumukupas, ay ito po yung banal na salita ng ating Panginoon. Kaya kapag ho kayo ay nakarinig ng mga tunay na mga lingkod ng Diyos na ang itinataas ay walang iba kundi yung pangalan ng aming Panginoong Kristo at si Jesus Christ ang sentro ng pananampalataya na meron siya, makinig po kayo. Hindi po kayo lugi. At ito po ang magiging susi ng tunay na pagpapala at tagumpay natin sa buhay. Kaya maraming salamat po at nawa bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Mag-subscribe lamang po kayo doon po sa ating YouTube channel, sa ating FB page. Kung kayo po ay interesado, di lamang po sabihin nyo daw sa comment nyo. At bibigyan ko ng time kayo. Ito po libre, walang bayad. Dahil libre ko ito tinanggap. At abangan nyo po yung ating mga tao na sa biyaya tabag ng Diyos. Tayo po ay ginamit upang sila po ay mag-success at maranasan nila yung pagpapala mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Ako po si Pastor Salestiano Palier. Ang aking nickname ay Sandy. Kilala po ako dito sa aming bayan. Dito, taga rito po ako. Hamon ko po sa aking kapwa mananampalataya. Bago tayo magsasawa, na ipagkalala kung sino yung ating Panginoon. He is the source of everything we need. The ultimate solution of our problem today. Ang kanya yaman ay hindi kayang maubos-ubos dahil siya yung ating Creator. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. To God be all the glory. Mabuhay po tayo.